You'll be judged by the history. Confirm po, ang traidor talaga po dito sa Pilipinas, dilaw, sa loob ng gobyerno mismo, ang daming traidor. Itong mga traidor na to, kung nasa China ito, firing squad yan. Kung hindi sa Senado, mismong nasa palasyo ang traidor. Ito yung ginikwento ko po sa inyo eh. Yung mga mangingisda ng Pilipinas, nagsumbong sa Navy, may nakita niya kami doon ng mga structure, pero yung gawa lang po sa light materials. Adi, tinanong ng bakit niya nandyan kayo? May mga mangingisda niya kami kasi dyan. Nakisilong lang. Nakikisilong lang po. The next time, mga kababayan, na bumalik yung Navy, kasi nagsumbong uli yung mga fishermen natin na mga Filipino. Sir, dumami sila. Tingnan nga natin, silipin natin. Oo nga, marami na. Simentado na po. Tinanong uli, bakit niya parang... Kasi yung malakas na hangin. Kung light materials lang, madali niya masira. Paano naman kami? Kaya nga taguan namin pag may O sige. Nangisla na naman yung mga... Sir, parang lumawak. Alam niyo kung saan galing yung mga lupa na doon? Sa mga bundok sa Central Luzon, Quirino Province. Yung lupa, buhangin at mga bato, galing sa mga bundok ng Pilipinas. Kumita yung lupa doon, galing dito sa mainland, Luzon. Next time na bumalik yung Navy, kampo na. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Welcome dito sa ating programa, Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get. You decide. Ako pong muli ang inyong kaibigan sa live streaming, si Dante Maravillas, mula rito po sa lungsod ng Legazpi, Province of Albay, Philippines, the land of Ophir, to the world. Kamusta po kayo? Ang major na topic natin yung ginawang report to the people ng ating Pangulo. Pag-usapan po natin, in-invite niya si former Senate President Juan Ponce Enrile. Then, na-confirm mga kababayan doon sa dito, papanig ako sa ating Pangulo. Maganda yung posisyon ng Pangulo. Sabi ni Johnny Ponce Enrile, tamaan niya yung ginagawa ninyo. You'll be judged by the history. You'll be judged well by the history of this country. Confirm po, ang traidor talaga po dito sa Pilipinas, dilaw. Kinonfirm yan. Salot talaga po itong mga dilaw. Lalo itong yung kababayan namin na tatakbo si Estela, tatakbong Pangulo daw. Most of you siguro narinig yon, pero himayin natin, mga kababayan, yung naging statement ni Enrile. Sabi ni Enrile po, naonsian niya tayo. Ang tanong, sino yung nag-advise kay Panot? Sino? At sino yung nag-notify sa Amerika? Sino nag-invite sa Amerika na maging mediator dito? Pagkatapos niya, pina-atras tayo, yung Navy natin, pina-atras doon sa Panatag Zone. Mangaman-ngaman, yung China. Hindi mapumalis. Uy, atras daw tayo para kalma lang dito. Agong bala. Umatras yung Pilipinas, yung China, sige atras kayo, kami dito. Naonsi, mga kababayan, sabi kasi. Dito po mismo sa Pilipinas, sa loob ng gobyerno mismo, ang daming traidor. Itong mga traidor na to, kung nasa China ito, firing squad yan. Okay, hindi sa China, other nations. Pag traidor ka sa bansa, firing squad yung death penalty yon. Pero dito, hindi ko maintindihan sa Pilipinas, napakaraming traidor. Nandiyan, kung hindi sa Senado, kung saan-saan. Kung hindi sa Senado, mismong nasa palasyo ang traidor. Para yung Amerika ngayon. The enemy is within.
The enemy of the people, the enemy of the country is within. The positions in government, mga kababayan. Kaya nga po sa Amerika, America will be destroyed from within. In like manner, dito din sa ating bansa, it is being destroyed from within. Sinisulduhan pa natin yung mga ulupong. Sinisulduhan natin. Para, anong gawin sa ating bansa? I-destroy ang ating bayan. O ngayon, ano nangyari sa Mischief Reef? Sabi rito sa isang commentary, actually, naikwento ko na ito sa inyo noon, pero yung detalye po nandito. Naikwento ko na nga. Paano siya nagsimula? Ngayon, ang headline ng Philippine Daily Inquirer, may mali siya na naman po. Duterte downplays Philippines arbitral win. Dinownplayan niya. Ayan, tingnan niyo. Duterte downplays Philippines arbitral win versus China again, branding it as meaningless. Siyempre, initan ulo mo pag... Of course, ang Inquirer po, di man niyang gagawa ng magandang headlines pag involve yung ating Pangulo kasi yung property yung property, mga kababayan, na ano nga yung pangalan noon? Ang aba-abang property diyan sa Manila. Ayun, binawi. Ito pong ating programa, as usual, atid sa inyo ng napakagagandang mga products from Malaysia, Firmax Firming and Lifting Cream. Ito naman po, mga kababayan, yung Automax Radiant Serum, anti-aging siya. Sa mukha naman siya pinapahid twice a day. You will look 10 years younger than your age. Goji Ningxia, mixed fruit drink. Goji berry po ang sangkap nito. Goji berry. Ang goji berry, mga kababayan, goji fruit, anti-cancer siya. Pero may mga other health benefits siya. Pero mainly, anti-cancer po siya. Ito yung ginamit, ininom ng aking sister in faith 15 years ago. Nagka-cancer dito sa dede. Tinanggal. Kinemo siya. Kala niya nakasurvive na siya. 3 to 5 years yata yon, bumalik yung cancer sa kilikili. Tinaningan ng doktor. May taning na siya. So, naghanap ng alternative yung kanyang family. Narinig sa akin yung tungkol sa Goji. Binili niya, mga kababayan, yung ganito, 4. Yung isa, inubos niya 2 days lang. Ganon. Amazingly, mga kababayan, talagang ginamit ng ating Panginoon ito, Goji, para ma-restore muli yung kanyang kalusugan. Alam naman po ninyo, pag nagka-cancer ka, kinemo ka na, tepo. Sentensyado ka na. Di ba? Maba yung 5 years. 7 years, maswerte, sabi ka ng iba. Mapalad ka kung umabot ka ng 10 years. Pero yun, 15 years, lumipas. Wala, negative. Tama, mga kababayan, yung sinabi ni Hippocrates, the father of medicine. Let thy food be thy medicine and thy medicine be thy food. I-replay ko po sa inyo yung part lang, hindi man natin i-full, ng address to the nation ng atin pong Pangulo. Then, he invited Johnny Ponce Enrile. Si Johnny Ponce Enrile po, kahit 96 to 98 na yata, very sharp pa yung memory niya. Magaling.
mga kababayan. Kaya lang, may mga nagre-react doon. Yan, yung dalawang ulyanin. Yung ating Pangulo, ulyanin na din daw. Tapos, yung bisita niya, si Enrile, ulyanin daw. Yung mga gano'n na mga tao. Bakit hindi ninyo i-test yung brain ni Enrile kung saan kayo pulutin? Yung mga nang-iinsulto sa talino ni Enrile. Ang layo ninyo para insultuin si Enrile. Si Enrile po, yung historia ng Pilipinas, alam na alam niya. Kasi, sa tanda na lang niya, mga kababayan, 98, guerrilla din siya, mga kababayan. In a brilliant lawyer. And until now, brilliant pa rin siya. And that's the reason why, although ako, mga kababayan, may kung bakit siya in-invite. Kasi, he was the former Senate President. At nang mag-traidor si Estela, di ba pinatawag niya yon na nag-walk out si Estela? Kasi nang tinatanong na Enrile, hindi na makaya nasagutin. Pinipilit ni Enrile. Nakita ninyo sa video? Sino anya nag-utos sa'yo? Walk out si Estela. Pakinggan natin mga kababayan at pag-usapan. Marcos. Pero noon mas madali ang trabaho namin sapagkat hindi kagaya ngayon, ang China ay hindi pa masyadong malakas noon ang kanyang puwersa. Wala silang Navy, wala pa sila dyan sa West Philippine Sea. Kaya Kita ninyo kung anong... Noong panahon ni Marcos, matahimik dyan. Bakit? Wala pang Mahina pa yung China. Mas advance pa nga tayo. So, nire-respeto tayo ng China. Ano nangyari? Ayun. Ginulo ng mga dilawan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, winikin ng mga, yung politika lahat, pinirwisyo ng mga dilawan. Si Marcos. Worse, naging hero pa yung mga olopong. Naging hero. Yung nag-traidor dito sa ating bansa, ginawang hero. Kaya ang tawag ko sa Herodes. Pakinggan natin si Enrile. madali ang aming trabaho noon. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang katayuan ninyo. At binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan. Hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas, kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan, at lalong-lalo na itong lupain natin na minana natin sa Espanya at sa Amerika. Kaya po, ako'y nagagalak sapagkat pinakinggan ninyo ako at pinangangako ko sa inyo na kung kailangan ninyo ang serbisyo ko, gratis et amore, para sa bayan, para sa inyo, para sa ganon ay makatulong sa inyo, Mr. President. Salamat po. I'd like to thank you for this rare privilege given to me by you, accommodating me and the Filipino people. You can proceed now, sir, with your narrative for tonight. Alam niyo itong South China Sea,
mas Loading. Masalimutan niya ito. Kailangang daanin natin hindi sa init ng ulo. Delikadoan niya ito. That is, mga kababayan, the admission of Senator Enrile. And Enrile, mga kababayan, former defense secretary po siya. Alam niya. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Paano na to? I-refresh mo na namin po. Kasi hindi siya mag-proceed. Ang napaka-importante doon yung statement and really tungkol kay Stella. Parinig ko sa inyo. Si Stella, mga kababayan. At si Panot. Saan na yung? Bakit walang Manila. Para sa ganun sila ay manatili na isang bansa na malaya. Kaya Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Wag daanin sa init ng ulo. Wag magpagatong. Sabi ko sa inyo, itong mga dilawan, gatong ng gatong. Ipapahamak po tayo nitong mga dilawan na to. Wag na wag kayong makikinig. Kaya yung mga tawag dito, yung tumatawag sa akin na dilawan na ako, paya kayo ngayon. Never akong magiging alay na mga dilawan. Pag ginawa ko yon, ang ibig sabihin, alay ako ng mga traidor dito sa ating bansa. Never nagagawin ko po yon. If I criticize the President, it is because of nakikita natin na may maling direksyon. Hanggang doon lang tayo. Hindi na ngahulugan yon, mga kababayan, na umalyado ako sa mga dilawan. You are wrong, mga DDS na. Sabi ko sa inyo, umatras ako sa support sa ating Pangulo, dito man lang po sa Pandemonium, dito sa Bakulam, kasi alam na alam kong ikakapahamak ng mga tao, pagkatapos isupport ko, hindi ko yung gagawin. Ikakapahamak ninyo, magiging participant ako, hindi ko gagawin yun. Pero dito po, I'll support the President, the stand of the President, as he seeks the advice of Juan Ponce Enrile. Tama itong ginawa niya para tuldukan ang isyung ito at maintindihan ng mga tao kung sino ang pasimuno, punot dulo nito, mga kababayan. Tapos, tinuturo ninyo yung ating Pangulo. Mga bugo kayo. Kayo yung dahilan nito eh. We knew it from the very start. Yung ating Pangulo, to make over lang 2016, pagkatapos, inaanapan ninyo, matapos ninyong ipasubo yung ating bansa, traidorin ninyo ang mga mamamayang Filipino, and si mismong si Stella, mga kababayan, pabalik-balik daw sa China. Kaya sabi ni Enrile, sino ba yung nag-utos sa'yo? Sabi ko sa inyo. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. That what you said inside, you say again.
Yung lahat ng sinabi mo kanina, sabihin mo ngayon. Sir, if you can kindly relate to us now what this is the problem of the West Philippine Sea. Alam na po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila, binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shoal. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Confirm! Si Panot nga! Oy, kayong mga kampo ni Panot, turo kayo ng turo. Kayo mismo, yung leader ninyo. Yan ang dahilan kung bakit tayo nasuot sa gulo. Tapos kandidato ngayon si Stella. Kahit taga rito yun sa amin, will not vote for him. Diyan si Stella, taga-Ligaw po yun. Nakakakilala lang yan dito sa amin, pumupunta pag eleksyon. Pagkatapos nun, kapwa mo ba niya Bicolano? Wa ako paki kung kapwa ko siya Bicolano. Sila mga kababayan na naglagay sa peligro pagkatapos tinuturo nila yung ating Pangulo. Wala daw ginagawa at itinutulak pa sa problema. Sabi ko sa inyo mga taong ito. Baka mamaya na. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre-reklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes ay pasok at labas sa China na Kita ninyo? Tapos i-accuse ninyo yung ating Pangulo na tuta ng China. Ilang beses ba yung ating Pangulo pumunta ng China? Pero si Trililing po, labas-masok sa China. Sino nag-utos? Panot. Sabi ko, may sindikato po sa gobyerno. May sindikato po. tila hindi na dumadaan sa immigration dahil
inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Nagkaroon ng mediation. Ang mediator Amerika. Ngayon, ano daw nangyari? Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Di na maintindihan, mga kababayan, yun ang gusto na malaman ni Enrile. Kayo ngayon sa Senado, wala na si Enrile, retired na. Bakit hindi ninyo paimbestigahan si Trililing? Paano nangyari yon? Pwede ninyo ipatawag kahit ngayon. Sino ngayon ang mag-initiate nito? Ayan ang challenge natin sa Senado. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas. Yung mediation, napagkasunduan, mga kababayan daw, kasi nagkaroon ng girian doon. Butian niya, ganito yung gawin ninyo. Umatras yung Pilipinas doon para hindi magkagirian, baka magkabarilan sila doon. Pati yung China. You clear the area. Ayun. Ano daw nangyari? Sa area ng Scarborough, sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika, pero ang China ay hindi sumunod. Ayun. Naunsi. Sinong kausap ng China? Palagi? Si Estela na gustong maging presidente ng Pilipinas. Tandaan ninyo yan. Tapos ngayon, tinuturo nitong mga dilawan yung panguluan niya, tuta ng China. Now you know kung sino yung tuta. Bakit nangyari yon? Na umatras yung Pilipinas, kausap mo yung China, minijate ng Amerika. Ang usapan, pareha silang aatras doon para hindi magkabarilan. Pagdating ng oras, yung kausap ni Trililing na China, hindi man umatras. Umatras lang yung Pinas. Nagkaunsihan, mga kababayan. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulo. Resolbahin na niya ninyo. Wala kayong ginagawa. Bugok, bugok, bugok. Kayo yung gumawa ng problema. Pagkatapos ngayon, ituturo ninyo yung iba. Kayo talaga yung problema dito sa Pilipinas. Dapat nga matunaw na kayo eh. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit noong hindi tinupad ng China ang kasunduan, umatras din siya? Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Kita ninyo? O ngayon, panot. At lahat na kaalyado, iyong si Don Rosario, si Quisia, ambasador yon sa Amerika. Dakdak kayo ng dakdak. Anong ginawa ninyo? Ano? At sino pala nakipag-usap sa Amerika na maging mediator doon sa isyong yon?
Sino sa inyo? Yang Amerika po, tuso. Di naman siguro tayo maintindihan ng Amerika. Yun talagang gawain yan. Iiwan ka. Tulad ng nangyari ng gira, I shall return. Ayun. Binakbakan na binakbakan. Mamatay na yung mga, ang dami nang namamatay. I shall return. Gumawa silang ng problema para mangailangan tayo sa Amerika. Ganun katuso po ang Amerika. Anyway, yan. Hindi naman ini kakayanin. Talagang hihingi ng tulong sa atin. Pag humingi ng tulong yan sa atin yung Pilipinas, siyempre may kondisyon tayo. Tagagatong sila. Sabi ko sa inyo, ito mga kabal, ordo ab kayo. They're putting order, but first, there should be chaos. The same strategy yung ginagawa nila. Alam ba niyo, lahat ng gulo sa mundo, may nasa likod na demonyo? Dibil-dibil po. Taga-solsol. Sige na niya. Di man kami papasok diyan. Solsol siya dito. Solsol dito. Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Tama! Ginamit tayo, mga kababayan. And until now, ginagamit tayo. Tama si Enrile, mga kababayan. Ano man na interest ang nauukol para sa Amerika, Kaya po, yung mga gatong nitong mga ulupong na to, na mga dilawa na, ay! Pag pumasok tayo, bibigyan lang natin ng rason yung China para po sugurin tayo. Yun ang objective nila. At pag nangyari yon, ugas kamay itong mga nanggatong, yung mga satanas na to. Tingnan ko sa inyo. O tingnan mo niya, ginawa niya ng Pangulo natin. Iwas pusoy na sila. Naisa na niya natin. Kumagat sa ating patibong. Yun po, mga kababayan, ang totoo niyan. hindi ko alam. Pero ganun ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ang China. Referring to America, hindi ko yung maintindihan kung bakit. Siya yung nag-mediator. Pagkatapos, pagdating ng oras na nauna tayong umatras, hindi umatras yung China. Hindi man nakikialam yung Amerika. Hindi man niya pinagsabihan. Hoy, tuparin mo naman. Pag hindi mo yung tinupad, kami ang papasok dyan. Kaya yan po, mga kababayan, during the time of Marcos, kaya galit sila kay Marcos. Sabi ni Marcos doon sa speech niya sa Amerika, alam naman namin, anya, hindi man kayo sasaklolo kaagad. Pag kami ay pumasok sa gira, di man kayo sasaklolo kaagad. Why? Before anya na makapag-declare kayo ng gira, the Congress of America should approve first. Before kayo makasaklolo sa amin, magdidibati pa niya kayo dyan sa Congress kung sasaklolo kayo sa amin. Patay na muna niya yung patay na niya muna yung mga sundalo namin before kayong sasaklolo. Alam ko niya yan. Nga yung mga
congressman ng Amerika. Matalino si Marcos eh. Ayaw nila sa matalino. Gusto nila, tuta nila. Tingnan ninyo si Panot, tuta nila. You see? Si Curicong, ganun din. Tingnan niyo, ang gusto nilang ilagay sa sa posisyon. Ang gusto nilang ilagay sa posisyon, yung mga puppet. Yung mahina yung ulo, ang gustong-gusto nila yon. Ganon itong mga puppet masters, mga kababayan, because they have their own interest sa atin. This is the land of gold. The Philippines, the land of fear. Maharlikan Empire. Land of gold. At alam ninyo yung deposit, gas deposit, na-discuss niya, no? Ilang trillion dollars na-discuss. And that's, sabi ni Enrile, sabi natin niya, yung totoo, yun talaga ang interest ng China. Para doon sa kasunduan, matras sila. Kaya ngayon sila ang nakapwesto doon, tayo nawala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers. Na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo? I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro si Albert Del Rosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon, sino bang humingi ng tulong ng Amerika. Albert Del Rosario, o bakit hindi ka pa po magpa-interview? Kumusta kayo? Pati si Carpa. Magkakalyado kayo, di ba? Putak kayo ng putak. Ba't hindi kayo magpa-interview ngayon? Ba't hindi ninyo engage sa debate? Si Enrile. Ito. This is a bombshell, mga kababayan, na binitawan ni Enrile, pero baliktad yung presentation ng mainstream media. Ganon, kasi kalyado ng mga dilawang traidor itong mainstream media. Si Ambassador Quisha ba, na siya ang ambassador ng Pilipinas sa Washington noon, o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino, hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun nagkakuan tayo, na nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China, hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. You This see? is really the dilemma of the nation. For me, sir, the beginning of this problem, Si Panot, yung administrasyon ni Panot, kasama si Del Rosario, kasama si Stella, ang naging dahilan kung bakit wala na tayo doon sa Panatag Shoal. Pagkatapos, tinuturo nila yung presenting administrasyon. Yun yung mga ugali ng mga taong yan. was when Yung kasalanan nila,
binibigay nila sa ibang tao. we retreated. And since then, yung mga paperwork about the arbitral award has become meaningless. And the opposite camp of the political side ay nasabi that I should do my very best in asking the UN. Yung balita dito mga kababayan na naging meaningless, kinontra yun ng ating ni Enrile. So, very objective si Enrile kahit siya in-invite ng ating Pangulo. Sinupla yung ating Pangulo. Hindi naman anyang meaningless. Kasi records na yan. At least niya yung desisyon ng arbitral, ginawa din ng UN. Yun ang sabi ng dating Senate President. Yun din ang sinabi natin last week. Huwag naman po, Mr. President, na yung papel na yon, sasabihin mong, dito, ilagay ko yan sa basurahan. Di ba yan ang sabi ng ating Pangulo? Sabihin ko, yan. Lagi na yan, ilagay ko yan sa basurahan. At least may hawak pa rin tayo. May document na nag-decide yung arbitral na panalo daw tayo. Yung enforcement yung problema. Because the United Nations has no police power. They don't have the armed forces. They don't have the structure of just like a country like the Philippines or United States na pwedeng umaksyon doon. Hanggang papel nga lang. Ito anya. Mr. President, sa aking paningin, hindi naman nasasayang yung desisyon ng arbitration. Kita ninyo, sinupla ng ating ng dating senador, Senate President Enrile. Sa paningin ko anya, hindi man naman yun masasayang. Kinontra yung statement ng ating Pangulo na meaningless siya. Congratulations, GPE. Diyan sa bagay na yan. Sapagkat nandyan na yun na palagay ko nakarehistro yung desisyon na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Ang karapatan natin nanggaling din sa UN Convention of the Law of the Sea. At yun gawa ng United Nations. Kaya ano pang kailangan resolusyon ng UN para malunasan yung sigalot na yan. So ang punto ni Enrile, yung mga sinasabi ng mga dilawan na kailangang umaksyon ang United Nations and there should be effort from our end, hindi naman kailangan. May desisyon na. May desisyon na. Ano pa? Mag-convene ba yung United Nations ulit para mag-desisyon at the same decision pa rin? Ano yun? Di ba? Kung paano enforce, yun. Pakinggan natin kung paano. Para sa atin, palagay ko kahit na may resolusyon ang UN, hindi naman maipapatupad ng UN yung resolution nila. Wala silang police force. Wala namang world government na kagaya ng istruktura natin sa ating bansa. Meron tayong hukuman, meron tayong police, na kung merong kailangan na usapin tungkol sa hustisya, mapupunta ka sa hukom. Hindi ganyan sa level ng mga bansa. Sa level ng mga bansa, ang nananatili dyan kung ano ang kakayahan mo kontra sa kabila. Yun lang. You see? Ano ang kakayahan mo kontra sa kabila? The law of, may term dito si Enrile,
it is what operates within the level of nations, Mr. President, is what they call the law of nature, The law of nature. Ano daw? the law of force, and not The law of force. You see? Yan kasi, ginulo ninyong ang ating bansa. Yun ang sinasabi ko eh. Naubos yung panahon natin sa politika ninyo. Yung pag-strengthen ng ating bansa economically, sinayang ninyo yung opportunity to grow. Yung Bataan nuclear power, binasura ng queen ninyo. Alam ninyo, sabi ni Enrile, hindi dito. That is, that is part of the plan ni Marcos. Magsisimula sa nuclear power, but the very objective para tayo maging nuclear power country at par with China now sana, a nuclear power, at par with Japan, at par with United States, at par with France. Tingnan ninyo ang Israel. Sinabotay ng mga dilawan, mga kababayan, yung ating bansa. At hanggang ngayon, sinasabotahin nila. And we have a weak armed forces. Pati yung reservists natin, yung ROTC 80, sinabotahin nila. Pag makinig kayo dito sa mga taong ito, you should have a strong armed forces. Every country dapat may ganon. Tingnan ninyo ang Taiwan. Hindi mabuli ng China kasi may kakayahan tayo. Yung military bases, sino pala yung nagpalayas noon? Of course, parte doon si Enrile. Parte pala siya doon. Kasi si Enrile, biglang, pak! Dati Marcos siya, di ba? Tingnan ninyo yun sa history. Defense Secretary siya. Si Ramos, ganon. PCINP chief. Biglang tumalikod kay Marcos. Ayun, nagkalitsi-litsi yung ating bansa. nothing more. That is international law. That is what I've been telling at least our country. Sa international law of force, irerespeto ka ng neighbor mo kung kaya mo. Indonesia has a strong armed forces. Malaysia, ganun din po. Kahit yung Singapore, maliit siya. May kakayahan sila to defend their territory. Vietnam, ganun din po. Yung Vietnam, tinutulungan pa natin yun dati. Tayo, ano tayo? Magagaling lang tayo dumakdak Sa aktual po, wala. We were an envy of South Korea. Tingnan ninyo ngayon ang South Korea. Sana tayo. Sabi ko sa inyo mga kababayan. And, I was frank enough early in the early days, and I said that might makes it right. And we are not, unfortunately, on the side of might. So we cannot do anything
because we cannot be in parity in force and in all. So we have to talk, just talk and talk until So tama yung sinasabi ng ating Pangulo. That's the reality. So ang gagawin anya natin, mag-usap na lang tayo. Di ba? Kaysa tayo magsuntukan, usap na lang tayo. Huwag na tayo away. Yun, minamasama ng mga dilawan. Wala daw ginagawa. Di anong gusto ninyo? Lumusob kayo, gusto ninyo. Lusobin ninyo. Ba't hindi kayo yung lumusob? Gusto ninyong itulak yung ating Pangulo, yung buong bansa. Kayo yung lumusob doon. Kayo yung simula ng kaguluhan. Kayo yung gumawa ng katarantaduhan. Kayo yung gumawa ng problema, tapos ipapasolve ninyo yung problemang ginawa ninyo sa ating Pangulo. Tapos sinisisi ninyo yung mga kawalanghiyaan ninyo na ginawa sa ating Pangulo. On this issue, mga kababayan, linilinaw ko na sa inyo. I'm with the President sa isyong ito. Tama itong ginagawa ng ating Pangulo. Mag-usap na lang tayo kaysa magpatayan tayo. at such time, by the grace of God, if there is an opportune time for all of these things to correct itself, maybe. Kung gusto ninyo, tulad sa sa Israel, Hamas, sige. O ngayon, tingnan ninyo nangyayari. Hindik-hindik. Pulbos na yung Gaza. Ano gusto ninyo? Mag-usap o lumipad yung isang nuclear warhead ng Amerika o ng China? Yung pinag-aagawan na wala nang pakinabang. What if yung Manila mismo? Sabi nga ng ating Pangulo, nakatanaw lang yung Of course, they will defend themselves. Any aggression from anyone, yun ang sa pananaw ng China, may karapatan sila eh. Yun ang. In like manner, sa pananaw natin, may karapatan din tayo. Sino yung mauunang pag pumasok ka sa ganong bitag, tingnan ninyo, yung mediation pa lang doon. Pagdating ng oras, umatras tayo, yung China, hindi man umalis. Sino yung traidor noon, mga kababayan? Sino daw? Alam na ninyo, sinabi na kanina. Ano ko, sir, kasi ako yung sinisisi nila na bakit ko raw I will not forcefully do everything to go to the United Nations to ask the body for help. One is that I am a realist. And if this question is as big as the West Philippine Sea, this will eventually reach the Security Council. Mr. President, in the first place, you were elected by the Filipino people to be the leader of this country. Nobody else can frame the foreign policy of the country except the president of this country. That is true to us and true to other countries. Not even the Supreme Court can interfere with your foreign policy. That's the highest political act of a president. And I wonder why people keep talking without understanding this system. No one else can frame or formulate the foreign policy of the Philippines except President Rodrigo Roa Duterte. That's what Not Carpio, Albert Del Rosario, or Juan Ponce Enrile,
there is only one person. That's the President of the Philippines. O, kaya siguro, gustong tumakbo si Stella. O, di tumakbo ka. O, ikaw po, Carpa, tumakbo ka rin. Gusto mong. O, Del Rosario. Sino pa yung mga maingay dyan sa, sa Senado? Si Byros. O, di tumakbo kayo lahat. Para kayo din naman yung masunod. Dito sa isyung ito sa di lusubin na ninyo. Order the armed forces, yan kung hindi kayo ikodita. Sasabihin ng armed forces, hindi kami sasundan niya sa iyo, Madam President, Mr. President, ipalalamon ninyo kami sa Leon, sa Dragon pala, Dragon. Ipalalamon ninyo kami sa Dragon. Ikaw na lang. Mapilit ka, alisin ka namin. Buong Pilipinas niya, masusunog. Nuclear war yung sisimulan natin dito. Ikaw na lang, gusto mo, lamunin mo yung nuclear. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. That's what I've been telling them, sir. What could be more genuine to a title, to a right, to a claim, than the paper itself of the arbitration? Our claim springs from the UNCLOS, Mr. President. It was simply interpreted by the arbitral body in accordance with the dictum of UNCLOS. Of course, apart from UNCLOS, earlier we got involved in the West Philippine Sea because of the discovery of Tomas Cloma during the regime of President Carlos P. Garcia. And that discovery during the presidency of Carlos Garcia, nothing was done about it. And also during the time of Dadong Macapagal as President of the Philippines, because they were busy about something else in the country. And during the time of President Marcos, Cloma ceded his rights over Freedom Land, that was the name given to that area by Cloma, to the Republic of the Philippines. That was the first source of our claim to the area. Kita ninyo? So alam na ninyo siguro po ang punot dulo at ang kwento. Nagsimula, mga kababayan, nang tumake over yung mga dilawan dito sa ating bansa. So in 2022, kung matutuloy pa yung eleksyon, alam na ninyo kung sino yung dapat ninyong ibalik. Alam na ninyo. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. O ito, basahin ko sa inyo po. Okay na yon. Mischief Reef, where it all started. The Mischief Reef began sometime in 1995, possibly earlier, on a small desolate reef among the Spratly Islands in the South China Sea. The reef is located some 130 nautical miles from Palawan, easily within the 200-mile limit of our exclusive economic zone, as proclaimed by the United Nations Convention on the Law of the Sea. Incidentally, for those curious minds who are wondering how the reef got its name, according to Wikipedia, the place was discovered by a British mariner whose ship Mischief, kaya pala yun ganon, sailed regularly through the region in the 19th century. In February 1995, it was discovered that China had built a number of octagonal huts on Mischief Reef, Panganiban. The Ramos administration na isang dilawan.
Ito yung kinikwento ko po sa inyo eh. Yung mga mangingisda ng Pilipinas nagsumbong sa Navy, may nakita niya kami may nakita niya kami doon ng mga structure, pero yung gawa lang po sa light materials. Adi tinanong ng bakit niya nandyan kayo? May mga mangingisdaan niya kami kasi dyan. Nakisilong lang. The Ramos administration lodged a diplomatic protest with Beijing. At first, the Chinese Foreign Ministry denied the presence of a structure on the reef. Later, they claimed that local fishing authorities had allowed their construction as shelters for the Chinese fishermen. Nakikisilong lang po. The next time, mga kababayan, na bumalik yung Navy, kasi nagsumbong uli yung mga fishermen natin na mga Filipino. Sir, dumami sila. Tingnan nga natin, silipin natin. Oo nga, marami na. Simentado na po. Tinanong uli, bakit niya parang kasi yung malakas na hangin. Kung light materials lang, madali niya masira. Paano naman kami? Kaya nga taguan namin pag may O sige. Nangisda na naman yung mga share niya parang lumawak. Alam niyo kung saan galing yung mga lupa na doon? Sa mga bundok sa Central Luzon, Quirino Province. Yung lupa, buhangin at mga tawag doon, mga bato, galing sa mga bundok ng Pilipinas. Tinibag ng mga Chinese businessmen in collaboration with the local governments. Sabi ko sa inyo, kumita yung yung lupa doon galing dito sa mainland, Luzon. Panahon ng mga dilaw. Next time na bumalik yung Navy, kampo na. They claim the local fishermen, adding that Filipino fishermen would be allowed to use the facilities later. Wala niya yung problema. Pwede anya kayo rito. Makisilong din anya kayo. Kami na yung mga pital sa paggawa. After months of huffing and puffing, a code of conduct was agreed upon calling for the peaceful settlement of disputes through consultations. Just after the APEC summit in Sobi came to an end in November 1996, Chinese President Jiang Zemin made a state visit to the Philippines, the first ever by the Chinese head of state. During the visit, President Ramos reiterated the country's claims to mischief reef, while President Jiang offered joint development of the Spratlys. One of the highlights of the visit was a musical program on board the presidential yacht, Ang Pangulo, where the two heads of state joined voices in crooning popular melodies like Love Me Tender, Love Me Too. Pakanta-kanta pa yung mga ungas. Abang yung mga Chinese nagko-construct doon, nag-uusap yun. May pakanta-kanta pa. Love me tender. Sino yung kumanta niyan?
Love me sweet. Tapos, yung kanta pang isa, let me call you sweetheart. Sarap. Let me call you sweetheart pa. It appears that while they were singing their hearts out, the Chinese continued to build. Ah? Elvis? Habang nagkanta-kanta yung mga bugok na leaders natin at yung China busy. The Chinese continued to build and improve the fishermen's huts they had started earlier. Otro balik ng Navy, ano yan? May isla na dyan, artificial island. Kampo. Yung lupa galing sa Pilipinas. Tinibag yung mga bundok. Quarry. Kumita yung local government doon sa central kumita yung local government sa quarry. Kumita ng mga negosyanteng kasapakat. Sinusuplayan yung kaaway sa paggawa, mga kababayan, ng isla na magiging trinchera nila. Tinulungan natin. 2 years later, Air Force surveillance aircraft showed that the Chinese had constructed 300-meter pier, new barracks. May barracks. And what happened to be a command and control center, the new incursions were described as creeping invasion by Chinese forces in violation of the agreed code of conduct. Ngayon sinasabi ko, mahal na Pangulo, huwag masyado tayo. Tama yun approach mo, kaibiganin natin, pero huwag masyado nagtitiwala sa mga kaibigan. Kahit sa neighborhood po. Magtira ng sikreto. Sabi ko sa inyo, mahal na pati yung weakness natin, huwag ninyong pinagsasabi. Ako nga, medyo nasyak ako kagabi, nang pinapanood ko kayo ni Enrile. Si Enrile, siyempre, matanda na rin. Baka nadulas din. May mga bagay kasi na hindi natin binabanggit. Pero tama naman yung sinabi nila. May punto din si Enrile nang sabihin niya na sa international law niya, law of force. And I have to advise niya, we have to strengthen our military. Anyway, sila ganun din ang ginagawa. Tama doon si Enrile. We really have to strengthen our armed forces for our defense. At huwag natin pakikinggan itong mga sinasabi ng mga kaaway, itong mga critics ng ating sa pagkainasan na lang anya. May para sa pagkain, may para sa defense, dapat po. Kasi ang natura ng tao, ganon. Pag mahina ka, you will be exploited. You have to be strong one day. Pag hindi, your territory will be, it will be gone. Kasi, lalo pa na, mayaman po sa natural resources ang ating bansa. Pag in-increase yung budget sa national defense, nakikinig kasi tayo doon sa mga critics. Tingnan mo niya yung dapat niya sa education. You balance. Tama din yun. You have to balance. Kasi yung education mo, mga bata, hindi man makapag-aral ng maayos kung lusubin na tayo.
Makakapag-aral pa yan kung linosom na tayo. At hindi na kaya ng armed forces natin yung depensa. Sabi ko sa inyo. In international politics, occupation is identical to sovereignty. There are a number of similar situations around the globe involving disputed land being occupied by one party and remaining occupied in the face of all kinds of UN resolutions and mediation. After more than 25 years of tremendous reclamation efforts in the area, the octagonal fishermen huts have blossomed into air bases. Naging airbase na. Nauna tayo na naglagay doon sa area yon, yung may airport tayo during the time of sa Pag-asa Island. Kaya nga yung Pag-asa Island, kahit kukunti yung tao doon, ginawang municipality to establish sovereignty. And we have our airport there. Sino nagpagawa? The strong man na kinakagalit ng mga traidor na dilawan. O kayo ngayon, anong ginawa ninyo? Lahat kayo pag-traidor sa ating bansa, o tingnan ninyo, blossom into air bases, radar, and communication system, naval facilities in landing fields capable of accommodating the latest transports and warplanes, mga bugok. They are now all over places on reefs in the Spratlys, Panganiban, Zamora, in Kagitingan, among others, all in the West Philippine Sea and well within the exclusive economic zone. Kita ninyo mga kababayan, for what has happened there is enough to be shared by everyone, not just President Duterte. It was during the term of Ramos that mischief reef was lost. At ngayon, yung sino yung responsible nun? Umatras? Tayo doon? Si Panot. Tapos tuturo kayo ng ibang tao. Mga bugo kayo. You see, mga kababayan? Ngayon, dito na tayo. I think, alauna na eh. Dito na tayo sa ISPAS. Yun po, kinikwento ko lang sa inyo para malinaw na yon.